Mapagpalang hapon, tanghali sa ating lahat. Ngayon meron tayong mga lesson na dapat alamin bilang isang manggagamot sa larangan ng espiritual. Meron kasi mga tao na hindi nila alam yung mga impasiya na kahulugan bago kumonsulta sa albularyo. Iba kasi tumatakbo agad sa doktor. Tama naman, pagkasakit natural, dalhin agad sa doktor. Meron tayong rason bakit kailangan doktor, lalo na kung sakit na hindi na nakain. Kailangan kabitan ng doctors yan. Magkakaroon ng iba't ibang komplikasyon pag hindi na kumakain ng ating katawan. Bilang taong pisikal, hindi tayo espiritual. Ito, walang iniwan niya sa dinala sa akin. Nandalin sa akin, ilado na. Pinagsawaan na ng mga kusisinong manggagamot. Hindi ako babanggit ng pangalan kung sino manggagamot yan. Nagbayad pa raw ng 12K. Tapos ang nangyari, kawawa naman yung tao, pinapaniwala na may kulang. Gumamit pa sila ng medium, tapos yung medium, di kuno, dun pa sumapi yung espiritu di kuno raw na kumukulang, pinagbibintangan pa nga. Pinsan raw kamag-anak. Nang tingnan ko yung reaksyon ng video ni isa, yung may sakit, hindi man nagbago, yung pa rin ng itsura, halos lumabas ng ang postisyo sa sobrang habol na ng hininga. Ay doon pa lang sa gamutan yun, ay dapat may pagbabago na, may pinabaklas-baklas pa kuno, na kung anong sakit espiritual daw na siya nagbigay pa sakit, ay binabaklas, ay wala mong pagbabago, umabot ng ilang araw, ganun pa rin ang lagay ng tao. Yan po hindi na kasalanan ng manggagamot. Tapos katulad yan, mapag-iwanan tayo, dinala sa atin, ilado na kung saan dumaan. At ang sabi raw ng manggagamot, hindi raw, wala raw makita ang pending sa doktor. Paano walang makikita ang pending sa doktor? Hindi nga nila dinala sa doktor yung may karamdaman. Ngayon, matapos mangyari ang ganon, inabot pa ron 3 araw na hindi na ron nakain. Hanggang sa bumagsak ang kanyang immune system. Natural, ang tao pag hindi kumain, babagsak ang immune system. Pagka ganyan ang lagay at walang pagbabago sa katulad naming mga psychic, kung sino mang albularyo pinagdalahan, dalhin nyo sa doktor kasi kailangan kasi ng medical reference na siya magbibigay lunas diya sa tao. Hindi po natin pwedeng ikapit ang kulam. Ang sabi pa rin ng manggagamot, tinakot pa ang uubusin daw ang buong pamilya. At ito namang isa, sabi ng may dala silang pasyente rito, sinasapian daw ng masamang ng espiritu ng kumukulam. Ay sabi ko, bakit natin bibigyan ng importansya yung sinasabing sapi-sapi niyan kung yung kasama nila na dala nila, yun ang dapat bigyan ng reference na tagal lunas. Natingnan ko hindi kulam, pinulsuhan ko bagsak na kanyang ayon. Pag bumagsak ang ayon, maghihirap na ang puso magpam, kaya hinahapo na Ang sabi ko, dalhin nila sa doktor kasi hindi ko saklaw yan, medical procedure na kailangan yan, hindi albularyo. Ang sagot daw ng albularyo, wag daw dadalhin sa doktor. Ay doon ko palang sinabi, mali ang pagkakapaliwanag sa inyo ng manggagamot. Hindi totoo manggagamot yan kasi ang manggagamot may malasakit sa tao. Hindi niya hahangarin yung interest na sinasabi niya na papaniwalain yung tao doon sa kasinungalingan. Ngayon, nandalin dito ay ilado na, hirap na huminga. Tas sasabihin sa katulad ng manggagamot na hindi ko rin inasikaso. Anong iaasikaso mo sa sakit physical yan? Pati ang bahay gamutan ng albularyo, hindi pwedeng mag-combine ng ganyang sakit na malala na. Pwede po tayo masampahan ng kaso dyan ng mga doktor. Ako, hindi ko po kinukontra mga doktor kasi ang doktor, nag-aral yan, alam nila ni kaisa-isahan ng internal organ, kung ano may komplikasyon. Ay sabi ko, bagsak na ayon, tumaas pa ang blood sugar, tumaas na rin. Kaya ang puso naghihirap na, huminga, nalalambot na, wala nang lakas, wala nang
sustansyang pumapasok sa utak. Yun ang tingin ko sa pulso. Kaya pinatakbo ko na agad sa doktor. Ang tagal pa nila bago dalhin sa doktor. Nang maglaon, sabi ko, dalhin nyo na, bakit dito pa malabutan? Kawawa naman yung tao. Dapat yan, nabibigyan agad na agarang class A na lunas. Iniwan na rin sila ng sasakyan. Katapos niyon, tumawag sila ng, sabi ko, kumagin ako tricycle, at least madala nyo agad sa hospital yan. Emergency yan. Hindi tayo pwedeng puminding ng anumang sakit na pang medical. Una sa lahat, malaki ang respeto ko sa mga medical doctor kasi sila nag-aral sila ng basic physical material na sakit. Tayo ngayon yung mga nagsasabing albularyo na gano'n, na kung hindi naniniwala doon, hindi bakit nandyan na tumukoy pa nga sila ng tao. Ngayon ginagawan pa sila ng, hindi ba nila naisip niyan na sinasabak sila sa kaguluhan niyan. Pwede pati sila makasuhan ng taong pinagbibintangan. Una sa lahat, mahirap tindigan ng isang bagay na walang ebidensya. Wala po pati magnanakaw umamin. Pati una sa lahat, ang malalim na kaaralan ng espiritual ay batid ang kalagayan ng tao. Kita ang kanyang kaharap kung ito ba'y natural o espiritual. Yan ang mabigat sa mga nagkalat ng mga e-book, na mga babasahin, albularyo na, nakabasa lang ng mga ay kung sa e-book ako marami, pwede baga. Kaya lang yung mga e-book, hindi ko lahat yan binigyan ng importansya. Kasi ang ibig kong sabihin, yung e-book kasi ang tawag niya kumpesto, mga kasa-kasa lang yan. Wala po yan ang pundasyon, lalo na kung mga binibintang libro na e-book, yan po yung mga mga basic lang po yan. Ay ang akin po pinagbabatayan na hindi lang e-book, mga sinaunang kaaralan na taga sa panahon, hindi sa bagong henerasyon na lumabas lamang na hindi pa subok ng panahon. Ngayon, nadala na sa ospital yung tao, pero namatay daw sa doktor. At ang pending ng doktor, kung ano yung sinabi ko, yun din ang sinabi ng doktor. Ngayon, hindi tayo pwedeng sisihin bilang isang manggagamot na sa atin iaatas ang kapabayaan nila. Una sa lahat, baka sa iba-ibang doktor, mumurahin pa sila. Bakit pinatagal nyo ng ganyang katagal yan? Alam nyo na palang dinakain. Dapat nadala nyo dito at nakabitan na suwero ng ang katawan ay hindi ma-dehydrate. Tapos ngayon, sisisihin ng manggagamot. Yan ang mabigat sa katulad na totoong manggagamot, nagmamalasakit tayo pa mapapasama. Masakit man sa kalooban. Ngayon, yan ang mabigat dyan, lalo yung ngayon yung mga nagkalat, naglipa na dyan sa internet, sa social media ng mga manggagamot na ang gagaling, dali, nakapagpasampa lang, nakapagpasakay na, piling lahat ng sakit ay pwede na sakupin. Hindi po lahat ng sakit ay pwedeng pagalingin, lalo na kung ito may kinalaman na sa kalusugan, natural. Hindi po pwede na ilapat ang anumang bagay na prosesong espiritual kung ito'y eternal organ o panloob sa dugo, maging sakit sa bato, sa atay, maging kanseros, tumor. Hindi po natin pwedeng pakialaman yan pagkat yan po'y nasa pangangalaga ng mga doktor, expert na mismong na sila ang nakakaalam sa mga bagay na yan. Ngayon, ang sakit, kung yan ay ipagpipilit ang espiritual, doon pa lang sa unang lapat ng session ng gamutan nila at nakita nilang hindi nagbago, ipalagay natin maraming kababalagang ibinibida itong manggagamot na naaayon sa reality sa kanilang buhay, na kasi madali pong magsabi ng istorya na kumukulam sa kapitbahay mo, mayroong gano'n, mayroong pa medium. Ay ako hindi po naniniwala sa medium kasi po ang medium, nag-aral ako ng libro ng mga medium. Kaya nga, from mediumship, yan po'y lakbay diwa ng isip. Una sa lahat, nandyan din yung emotional. Ipapailalim ka sa hypnotic emotional na pwede ka magsalita ng wala ka sa sarili dahil ang emotion mo ay layunin mo ay dinadaan mo sa ganong spiritual para yung tao mabigyan di umano ng lunas. Pero kung walang pagbabago, bakit po ba natin tsatsagain sa ganong proseso kung buhay po ang pinag-uusapan?
Yan po ang aking malaking question sa mga manggagamot na lumalabas ngayon sa social media. Katulad ko, ako'y manggagamot, pero hindi ko po lahat ay inaaring aking ganap ang lahat ng mga karamdaman. Pagkat ang iniingatan ko po rito ay yung kaligtasan ng taong may katawan. Sa oras na may findings ang doktor, hindi ko po para bigyan ilapat ang espiritual o i-apply ang anumang pang espiritual kasi yan po sakit natural. Ngayon, sasabihin nila, nagbayad pa raw sila ng 12,000 sa ganung manggagamot. Ay bakit sisisihin itong manggagamot na katulad namin na hindi naman humingi ng pera sa kanila? Sus Mariusi, pinuputol tayo sa nadadry cap tayo sa pagpapaliwanag niya. Nising ko, hindi nga namin hininga kasi sabi ko, yan nyo na sa doktor kasi pandoktor talaga yan. Tapatan tayo. Ngayon, sinabihan ko yung pamilya na hindi spiritual po yan, natural na sakit po yan. Kasi kung spiritual yan, sa unang season, may video pang lumabas, kita ko yung video eh. Yun din yung pasyente ko na dinala nila, pinagsawaan na nila. Sabi, wag daw dadalhin sa doktor. Eh bakit hindi papadala sa doktor kung ang katawan ay nalalambot na, nawawalan na ng simpatya yung diwa sa naturalisan ng katawan? Kailangan po niya ng sustansya, ng medisina. Ay hindi ko lang masabi, sisihin niyo yung manggagamot na pinuntahan nyo na hiningan pa kayo ng 12,000, wala naman nangyari, namatay din naman. Hindi tayo pwedeng sisihin. Dinala nyo rito, ilado na, malala na. Tapos sasabihin, hindi ko rin inasikaso. Paano ko maasikaso ang isang bagay na hindi ko pwedeng panghimasukan? Kaya nga dinayagnosis ko mabuti muna, pinulsuhan, nakita kong spiritual, sasagupain ko yan. Ay wala man eh, nakita ko, ipalagay natin na mayroon man yan o ano, kaya lang dapat unahin dyan, palakasin ang katawan. Kasi hindi natin pwedeng ilapat pag ang katawan ay mahina, may kapasidad na mapahamak ang tao. Itong manggagamot ang galing-galing magpasakay kuno. Napasakay lang pala naman, hindi naman doon sa may sakit pinasakay, doon sa isang medium. Malay ko ba natin kung kasagwat yan? Para ba tagapala, maniwala lang sila. Para bagang makapagpasampalataya. Pero hindi ang tunay na manggagamot, maulinis ang layunin, hindi pampasampalataya ang hinahangad, kundi ang ikaliligtas ng may hiningat buhay. Sasabihin nila ang totoo. Paprangkahin nila yung tao. Kailangan maprangkan nila yung tao. Uy, so, tinatapat nila yan. Pag hindi nila tinapat yan, nako, may sariling pailalim na layunin ang tawag po dyan. May sariling pailalim na layunin ang tawag po dyan. Merong taong kunyari nagmamalasakit, pero may ilalim na layunin na kanya ring ikaaangat. Para bang gagamitin yung season yan. Gagamitin yung season. Pinapawis tayo dito, sobrang init eh. Buksan nga itong pinto. Pag pinawis ka talagang madadry cap ka. Kaya hindi ko pinupuwing ang mga alam na kung sino man manggagamot na yan o ano man yan. Sa akin lang, magsabi sila ng to, huwag nilang daanin sa espiritual. Hindi lahat ng espiritual ay lumalangkap sa karamdamang natural. May karamdaman natural na talagang kailangan ng mga doktor, kailangan ng medisina. Hindi ako pwede mag-confine dito. Kasi pag ako nag-confine, pwede ako demanda ng doktor dito. Kasi hospital lang ang may karapatan mag-pendings ng mga may sakit. Tayo hanggang sa abot ng ating pananaw, tutulungan natin sila pagka alam na espiritual. Kasi ang sinasabing espiritual, no pendings ang mga doktor. Ang doktor na rin mismo ang nahihiwagahan at iba-iba ang kanilang sila na mismo magsasabing kakaiba to, misteryosong sakit ang tawag yan.
Baka sabihin ng doktor, lumapit kayo sa mga nakakaintindi ng supernatural phenomena. May ganyan doktor na naniniwala eh. Meron din namang talagang pag hindi nila kaya, sinasabi nila na inirekomenda rin nila sa ibang doktor na katulad din nila. Pero pag wala na talagang makita, ay tagang sila na mismo ang humahanap ng kasagutan sa misteryo. Nasabihin ng mga doktor na baka may kilala kayo nakakaintindi, sa maniwala man kayo sa hindi, wala namang mawawala kung titingat para sa kanya ibalik dito. Yun ang mga matatalinong doktor. Pero yung sinasabi nila ay hindi ako sang-ayon dito sa mga naglipa ng ito. Lahat kulam. Pati yung tumor kulam din. Kita mo nang nagkukulay itim na, nabubulok na. Sabi tinanggihan na nga ng ospital dahil tumor. Ngayon, ang inaano ng doktor dyan, yung remedial lunas. Kailangan ipagpatuloy mo upang humaba ang buhay mo. Ngayon, pag yun ay tagang pabaya ka rin sa kalusugan mo, ay taga mapapadali ang buhay natin. Ngayon, sinasabi nila na karamdamang yan ay medyo sensitibo sa lahat ng kaso. Marami sa akin dinalang ganyan na halos naghihingalo na. Sabi ko, naku ho, bakit dito po ninyo dinala? Hindi po ako, wala po akong kakayahan upang buhayin yan. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo Diyos. Tayo po'y tao lamang. Maliban lamang kung binigyan tayo ng Diyos na autoridad na magpakita ng isang bagay na kagila-gilalas o kamangha-mangha. Pero meron kasi mga tao na gusto na lang nila maging superpower. Maging makapangyarihan pa sila sa Diyos na lumikha. Ay mali po yun. Diyos, Maria Santissima. Yan ang sinasabi ko sa iba. Hindi lahat ay medical, spiritual. Kailangan, kasi kung may spiritual, may material, physical. May pandoktor na dapat nating linangin, na dapat tanggapin ang katotohanan. Lalo yung ganyan sakit. 3 araw na o mahigit pa pinabayaan nila. Inasa nila sa albularyo. Ngayon, albularyo, paniwala naman sila. Umanap kayo ng ganong kalaking halaga, tayo po'y magre-ritual, ganon-ganon. At ito po, kukontray natin para mabasag yung pang yan. Nakakuha sila ng pera ganong kalaki, binigay ng cash doon sa albularyo. May ginagawa ko nung ritual medium. Wala rin naman pagbabago. Doon pa lang po mag-iisip na tayo, bakit wala nangyari. Dapat dalhin nyo na sa doktor pagka ganyan. Mag-desisyon tayo, ay doktor natin to. Kasi bumabagsak na naturalisa bago mahuli ang lahat. Ayan, kaganyan, namatay sa doktor. Dinala, ilado na eh. Baka may pasalamat nga sila, di sila minura ng doktor. Sabi, pinatagal nyo pa ng ganyan. Yan ang ibig kong sabihin. Hindi lahat ng bagay ilalapat natin sa sakit spiritual. Pag may nakita mga doktor, natural na tapusin mo sa doktor. Sus, lumalabas ang aking init na katawan. Salamat sa Diyos. Kasi ang ibig ko pong sabihin, marami kasing mga nagsasabing ganyan, kaya napapahamak ang mga tao. Mas pinaniwalaan ng kasinungalingan kaysa katotohanan. Nagsasabi tayo ng totoo, tayo pang may ipit dyan. Kaya nga, ibig ko pong iparating sa madlang sangkatauhan, maging mapanuri sa lahat ng lalapitan. Tapos ngayon, pag ang albularyo nagsasabi ng katakot-takot na parang vision sa hinaharap ng taong may karamdaman o kaya ng mga pasyente nila, hindi po manggagamot dyan. Ang tawag po dyan mananakot. Kasi imbis na palakasin nila ang loob ng tao, bigyan ng kumpiyensa at tiwala sa sarili, tinatanggal po nila. Para lang makuha nila yung kanilang, ipasok ang kanilang layunin. Kung anumang, mayroon pa dyan, sasabihin, donasyon lamang, konsiderasyon. Pero wag katakot-takot ang hihingin sa inyong pera. Tapos, wala naman pagbabago. Tapos sisisihin yung manggagamot na pupuntahan nila. Bakit hindi raw gumaling? Hindi ko lang masabi bakit ako baga ang una nyo nakausap para ibuntun nyo sa akin yung hinanakit ninyo.
ang inyong bibirahin diyan mismong nanloko sa inyo, na mera sa inyo. Ilan po ibig kong sabihin, mabigat diyan Meron takot magastusan sa doktor, pagkatapos ganyan sila. Mali po 'yun. Maling pamamaraan. Doon pa lang nagkakasala na sila sa Diyos Diyos ang kinakalaban nila. Hindi po ang manggagamot na totoong na pinunta nila. Tinapat ko kayo. Kaya ko kayo tinatapat ng totoo kasi nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Mahirap tayo tumahak sa landas ng espiritual kung pang-araw-araw na layunin ng buhay ng tao ay ilalapat sa espiritual. Kailangan din po natin ng mayroong tayong balanse na kaisipan. Ay, Panginoon, nunong ipiti Diyos. Kaya mahirap sa tao yung ganyang mga procedure na pati ang una sa lahat tinalo pa manghula sinabi nila na uubusin daw buong pamilya. Paano nalaman na uubusin? Yung isa pa nga yung isa pa lang ang sasabi may sakit. Nataon na may karamdaman yung tao, ilalapat nila sabi kinulam daw. Bakit nga hindi gumaling kung kinulam? Yun ang tanong dun Sabihin, hindi sakit kulam niya. Kasi kung spiritual niya, sa unang procedure pala may pagbabago ng ginhawa o kagalingan. Magkakaroon pati ng ulirat yung tao. Ay hindi man nagkaroon ng ulirat hanggang sa natapos ang gamutan, may kinakalas, wala naman nakalas. Yung tao inalis, buhat din. Kung hindi nakatindig, nakabangon, taga miracle, may spiritual talaga yan. Pero yung hindi nakabangon, ganun pa rin ang kalagayan hanggang sa matapos ng dalhin nila, hanggang sa umalis sila, ganun pa rin. Hindi po, yan, dalhin nyo na sa doktor. Ang wala po napapahamak. Yun lang po sinasabi kong pawang katotohanan. Sos, Mariusip, excuse me. Sobrang init, tayo inuubot tayo sa init. Tayo tao lang, tayo tinatalaban din ng mga ganyan mga sakit kalikasan, kagaya ng ubo, sipon. Pagka natuyo kang pawis, uubuhin ka, natural yan. Maaari ba naman tayo hindi talaban, tayo tao lang. Ang Panginoon sa kustungan, ako sa kus, tayo pa. Kaya lang hindi natin kayang tularan ng Panginoon na muling nabuhay. Ang tao po sa oras na namatay ay wala na. Ito lang po idadagdag ko, lalo na yung sa mga sinasabi nilang mga medium, ako po hindi talaga ako po hindi ayon dyan, against po ko. Bakit ko nasabing ayon? Kasi ang pumagamit po ng medium ay paraan ng necromancy. Ang necromancy ay karunungan ng pakikipag-ugnayan sa mga patay. Maging sa Deuteronomio, pinagbabawal ng Diyos pasapiin ang kaluluwa ng taong sumakabilang buhay na. Pagkat yan ay nasa kamay na ng Diyos. Yan ay sa oras na inagaw mo sa kamay ng Diyos, pagsalungat sa layunin ng Diyos ang ginagawa ng tao yan. Kaya tinawag silang espertismo. Espertista. Pag sinabing espertista, nagagawa nila makapag-ugnayan sa mga diablo, sa mga demonyo. Maari ding sumapi ang espiritu ng mga demonyo at isisigaw nila siya si ganon. Kahit hindi siya, maari pang isigaw kapatid mo Pero walang kinalaman yung kapatid mo. Pagkat yung diablo, mapanglinglang, magaling magbalat kayo, sinungaling. Kaya nga nakalagay sa banal na kasulatan na ang kasamaan ay hindi magbubunga ng kabutihan. At ang kabutihan hindi rin magbubunga ng kasamaan. Kaya po nililiwanag ko sa lahat. Marami po dyan mga baguhan pala nag-aral na. Hindi ko sila sinasalanta. Sinasabi ko lang ang pawang katotohanan. Ayaw ko naman sila ragasain. Kaya lang sa akin, pananaw, paano masasabing Batikano ang isang manggagamot kung lahat ay espiritual lang kaya niya lang sagapin. Tayo po hindi espiritu, tayo po may lamang, may buto. Natural na ang lahat ng bagay na yan ay diagnosin, tingnan mabuti. Kung sa unang pamamaraan ng lapat at walang pangyayaring nagbago, magdesisyon na kayo, takbo. Kahit ikaw manggagamot, iutos mo dali sa doktor.
Kung yan ay may infeksyon sa katawan o ano, kailangan niya mabigyan ng antibacteria panlaban sa mikrobyo na siyang sumisira sa immune system ng katawan ng tao. Ngayon, ang ibig ko pong iparating, yung mga medium spiritistang yan, kalimitan sa guwatan po yan. Nang araw, nakatagpo ako ng ganyan, mga sinasapian. Nagpapakilala na sila yung Espiritu Santo. Parang ganun po yan eh. Malapit na rin po sila doon sa ganung pamamaraan. Iba mo may mga tagapala. Walang iniwan yun sa mga nakita ko ng araw na nagpapalakad di umano ng mga lumpo. Yung pala naman eh, may tagapala. Yung pala eh, may nakaupo sa wheelchair na sadya namang nakalalakad. Palalabasin nilang lumpo. Yun po ang ibig kong sabihin. Hindi ko naman sa sila pinupuwing. Sinasabi kong pawang katotohanan. Lakas ng tao, sasabihin nilang may kulam, hindi ka naaabot ng 3 araw. Yan ang taning ng mga lintik na mananakot na yan. Marunong pa sila sa Diyos. Ay yung tao kaya na nagkasakit na depressed, inisip yung sinabi. Naka-mindset sa utak niya yung bagay na narinig niya. Yung pala'y mahina ang kalooban. Ay lalo ng kapahamakan ang idudulot ng nagpayong yan. May mga ganyan kasi na makapaglabas lang ng malaking halaga, tatakutin nila ang tao. Ay tayo hindi ko ayoko po na gumawa ng ganyan. Kaya ako tinatapat dito mga tao. Kaya pag nakita kong pang doktor medical, talagang sila inirekomenda ko sa mga doktor na pumunta kayo sa mga doktor. Pakat sila'y nag-aral sa mga sakit na yan. Sila'y may malalim diagram na pinag-aralan na malalalim na kaaralan yan. May paliwanag ang sinsya sa tinatawag na kagaya mga delusion, nagkakaroon ng imahinasyon. Meron diyan kumakapit pa diyan yung sinasabi nila na psychological depression, hallucination, nagkakaroon ng pangitain sa sa bigat ng problema hindi kinaya. Depression. Ngayon sasabihin ng iba, may sapi. Yung pala ay sabi ko, paano nagkaroon ng may sapi yan? Mayroong nga dokumento na papel na galing sa loob ng rehab. May papel nga galing kasi lisensyado sa loob ng mental eh. Sasabihin nila may kulam, may masamang espiritu na sumasambaro sa katawan. Ginamot nga nila, ganun pa rin, di gumaling eh. Sabihin ko, dalhin nyo sa doktor yan. Bakit? Sa doktor psychiatrist, kailangan yan yung mabigyan ng sustansya ang utak. Nawawala ang sustansya sa utak, hindi nakapagkakatulog, bibigyan ng doktor pampakalma. Ngayon, pag kumalma, bumabalik sa katinuan. Kasi nagbabalanse yung kanyang sinasabing sustansya ng isip. Yan ang ibig ko pong sabihin. Marami kasing mga bagay na pilit inaangkin itong mga albularyong ito. Pinipilit nilang saklawin, pati na yung pagmedisina. Sasabihin nila, ako isang manggagamot, wala akong sakit na hindi kayang pagalingin, pati kanser na ay mali po yun. Hindi po natin pwedeng, kasi yung kanser, yan po ay bunga ng may pit na karamdaman ng tao. Isang mataas na uri ng mikrobyo. Kaya nga niraradiation nila yan para patayin yung bakterya. Hindi na kaya ng antibiotiko yan eh. Kaya may iba kinokoma. Kinokobal, nandyan yung tinitherapy para mapalakas ang mga ugat. Meron naman hiyang na pagka ni-radiation, gumagaling. Sabihin, napatay yung pinakamataas na uri ng bakterya na hindi na kaya ng antibiotiko. Ngayon, ito namang mga albularyo na walang karasan, sasabing kulam. Kagaya din nila sa akin, lumalaki ang tiyan. Nang tingnan ko, may tama ang pankreas. Namamaga ang lapay. Ngayon, yung tubig na imbis na dumadaan sa pantog, ay naiipon. Hindi dumidiretso sa panubigan ng tao. Kaya lumaki ang tiyan. Ngayon, magpuproduce ng bukol yan sa pantog o kaya bukol sa lapay. O atay. Atay ang mamamaga eh. Pagka ang tubig umakyat hanggang sa puso, nandyan na malulunod. Kailangan i-dream ng mga doktor yan. Sasabihin nila kulam. Ay ginagaling nga sa albularyo, kulam daw eh. Katakot-takot na tapal, hindi man nagbago. Paano ko paniniwalaan? Hindi nga nila sa loob ng ilang linggo nilang ginagamot, ganun pa rin. Sabi ko, mamamatay kayo kung kayo makikinig sa mga ganyang pamamaraan. Ako po'y manggagamot bilang albularyo. Akin pong binabalanse at
dinadiagnosis ko ang sakit. Kagaya niyan.